Kaya po sa speech ni Bongbong Marcos Jr. na parang hinihikayat niya ang mga bansa na nakasapi ng ASEAN na sumama sa crusade ng Pilipinas upang tuligsain ang bansang China, sa sinasabi ni Marcos Jr. na ito ay nangbubuli, ito ay nananakop, nangangamkam dyan sa South China Sea. Bakit ang Pilipinas, hinataw po tayo ng halos doble na mga taripa, ang halos 99% ng ating export papuntang Amerika. Yan ba ang kaibigan? My goodness. Kaya nga po mali talaga ang timing ni Marcos, baluktot, at siya po ay kinantsawan ng mga karatig bansa dahil wala sa hulog, wala sa timing, at bulastog ang kanya mga style. Ang sabi sa kanya ng Malaysia, ang sabi sa kanya ng Singapore, ng Thailand, anong pakialam namin sa iyong digmaan na tapang-tapangan laban sa China, kami nag-uusap niyan at mayroon kaming masigla at mabunga at maayos na ugnayang pang-ekonomiya, pang-negosyo, pang-turismo at pang-seguridad. O bakit kami ang pipilitin mong samahan ka sa iyong tapang-tapangan at pakipagkiskisan sa China? Di dalhin mong Amerika kasi yun ang tumutulak sa iyo na gawin mo ang pagpapaka-super puppet. Unahin ko muna natin ang medyo isa po sa mainit na headlines that attracted the attention of the world today. Sa Rio de Janeiro, Brazil, isa po ito sa pinakamalaki na syudad o lungsod ng bansang Brazil. Nagkaroon po ng malawakang anti-drug operations laban sa mga gang at mga drug lords na nag-ooperate po ng malawakan at malala na illegal na droga na sindikato sa lugar po sa Brazil, lalo na sa Rio de Janeiro. Ngayon, sa paglulunsad po ng kanilang government leaders, lalo na po ang provincial governor ng Rio de Janeiro, nagresulta po ang kanilang 2 araw na operations na ito. In the last 48 hours, 122 na po ang namatay. 4 dyan mga pulis at ang 118 mga miyembro ng gang at mga sangkot sa illegal na droga. At nakahandusay ang mga bangkay at nakalatag sa kalsada. This is so far the largest in 1 day or 2 days operation na nangyari sa Brazil na ganito po kalaki ang volume ng mga namatay o bilang ng mga namatay, no? Good evening ka, Eric, sabi ni Ive Joy and Paula Mendoza. So, malinaw po mga kababayan na ito ay isang kabyas Nancy. And Florentino Marcoleta Maur is watching in Alma Mendoza. Magandang gabi, Sir Eric. At sa iba pang nanonood, no, Storm Rider at Imelda Rinos and Rodrigo Dayapana, Vanji Mago, no, at watching your video, natutuwa palagi sa iyo, may halo kasing patawa. Thank you, Vanji, and Erika Nonaka. Thank you sa iyong pagpapakulay. Deeply appreciated po namin yan at ng aking pamilya at ng aming grupo. Maraming salamat po. And also, mga kababayan, nais po nating banggitin ito, ano, na isa ito sa pinakamadugo at pinakamarahas na engkwentro ng state authorities ng Brazil laban po sa mga drug lords, drug syndicates, at mga illegal and underworld gang operators involved in the drug trade in Brazil, more particularly sa lungsod ng Rio o sa rehiyon ng Rio de Janeiro. Siguro kung ito ay nangyari sa Pilipinas, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, tilamsik ang laway ni Risa Hontiveros nito. At talagang magkakaroon po ng paglulupasay sa kalsada, sila Trillanes, sila De Lima, at ang mga kabalahibo nilang mga komunista na mga terorista sa pagkondina gamit po ang kanilang inaabuso na konsepto ng human rights. As if they own the exclusive franchise to be the exclusive crusaders and defenders of human rights. Itong mga kulukoy na ito, na mga ipokrito, no? Subalit ito ay nangyari sa Brazil, no? At ang sagot nga ng gobernador, sabi niya,
paninindigan namin ang aming otoridad bilang gobyerno upang maipatupad ang batas. Ang lahat ng gustong suwagin ang batas at gamitin ang karahasan upang mangibabaw ang krimen at ang kanilang mga mali na ginagawa sa lipunan namin dito sa Brazil, ay hindi kami mag-aalangan na maninindigan para sa batas. Shalaisa Okuma and Jericho Bricks and Jim Nilo Gamboa. Ayan. So sabi ko nga, ganun po ang konteksto kung bakit naipatupad noon ni Pangulong Duterte ang war against drugs, sapagkat talamak at malalim po ang network of support at ang galamay po ng sindikato ng illegal na droga, that you cannot be soft, hindi po pwedeng maging malambot ang gobyerno, hindi po pwedeng ikaw ay lalamya-lamya at lalampa-lampa, because the war against drugs require the commensurate balance of force and state authority using rationally or makatarungan at nararapat na lakas ng puwersa ng gobyerno laban sa marahas na mga sangkot sa illegal na droga. And that has been proven in the history ng Pilipinas. Kaya po, sabi ko, malamang ay bubula na naman ang bibig ni Lola Laila de Lima at nito ni Aling Claire Castro, ang tagapagtahol ni Marcos, at pati ang mga ipokrito na mga santa-santita at santo-santuhan na simbahan katolika na mahilig magpuna as if sila ay walang kasalanan at ang masama ay ang mga Duterte at si Pangulong Duterte lang ang masama dahil siya ay nagkakampanya na kung kinakailangang pumatay laban sa mga drug lords, mga kurakot at mga terorista, ay gagawin po niya. O ito ngayon, kukondinahin din ba ito ng mga kagaya nila, ng mga balahibo ni Risa Hontiveros, si Dila Immaculada Concepcion de la Hontiveros, na feeling self-righteous, itong sila Trillanes, sila De Lima, at itong sila Cristina Conte. Conte na lang daw ang natitirang kahihiyan sa kanya. At ito ay alipores ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, at ng NDF. Ang punto de vista ko is very simple. There are things that when you implement the law and when resistance becomes violent from those who would like to violate the law, ibig sabihin po, there must be a commensurate state authority and power if necessary to use rational force. Yan pong ibig sabihin ni Pangulong Duterte. Yan ang konteksto ng kanyang war on drugs. At alam po natin, ang war on drugs ay hindi isang picnic. Hindi ito isang fiesta na parang ang lalapain mo ay mga lechon paksiw at mga adobo at mga hamonada na hindi na bali hindi ka magbitbit ng puwersa ng military at pulis kasi ang titirahin nyo mga ham, mga chorizo de Bilbao. Hindi po ganun. It's not a picnic ang pagkikipaglaban sa mga sindikato ng droga. And nakita po ngayon yan, Kimura Dolores and Liza watching from Doha, Qatar, nakita ngayon yan kung paano po naging marahas at naging madugo ang pagpapatupad ng crackdown on illegal drugs and their syndicate and their criminal operations sa Rio de Janeiro sa Brazil. Ayon. O saan ang ICC? Itong ICC na pakialamero at may pagkasindikato kung si President Donald Trump pa ng Amerika ang mag-describe, anong gagawin nyo ngayon? Aaristuhin nyo si President Lula da Silva? O sige nga, subukan nyo kung kaya nyong gawin ito sa Brazil, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ko, isa pa ito ang mga komentarista ni Marcos na bayaran na nagsasabi na dapat lang daw makulong si Pangulong Duterte. Hindi po siya nakulong. Siya po ay ipinakulong. At hindi po siya inaresto. Siya po ay pinadukot ng taksil at tampalasan na gobyerno ni Marcos. Konbawa, Elisa Dalmaher. Hello ka Eric, watching here from Netherlands. Ang dami nyo na ngayong nanonood Na-miss ko po kayo sapagkat during this holiday break,
at family break po, nagkakaroon ako ng iba't ibang schedules, kaya hindi ko po nasusundan ang live stream at nag-rely ako sa mga upload ng mga video analysis. Okay? Pero ngayon po ay sinusubukan kong makabalik muli sa live stream natin. Thank you sa inyong pagtitiwala at sa inyong pag-unawa. Sir, di ba nakaunawa si Tatay, di ba nakakauwi si Tatay Digong? Hindi pa po, Nits, no? Kasi po nasa custodial detention pa rin po si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Ang problema po niyan, dadaan tayo sa proseso ng ICC. Dahil the ICC was able to get hold of the physical custodial detention of President Duterte dahil sa pagtataksil, pagkakanulo, pagpapadukot ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. So dahil mayroon pong actual physical detention against former President Duterte, we cannot move him out from prison kung unless i-rescue natin yon, which we do not have that kind of capacity right now para lusubin ang Netherlands at pasukin doon ang kanilang detention facility sapagkat hindi po yan practically viable as an option for us. Unlike the United States of America, mayroon po silang tinatawag na The Hague Invasion Act na ipinasa nila noong taong 2004, I think 2004, na kung sino man ang gagalawin ng ICC o mga tribunal kagaya ng ICC na mga enlisted or officer personnel ng US Armed Forces at ng kanilang gobyerno, hindi nila papayagan yon. At para sa kanila ay i-custody nila ang sino mang nagkakasala under their own terms. Yan po ay nakasaad sa kanilang The Hague Invasion Act of the United States of America that will allow them to use reasonable force para kunin ang nakadetine na American citizen, American official, or American enlisted personnel or officer ng kanilang armed forces. But we do not have that kind of law na gagamitin natin para i-justify ang ating pag-rescue kay Pangulong Duterte. So right now, nakasalang po tayo sa proseso ng korte ng ICC, no? Mga kabayan, may lamok na lumilipad sa harap ni Ka Eric, no? Breaking news, no? Sabi ni Gerald Calzado. Alam mo, dip-dip, bangag. Anyway, tuloy po tayo sa ating diskusyon, ano? Kaya nga, inaantay natin, no, kung anong gagawin ng mga nagkukunwari ang mga human rights defenders, mga peke na human rights defenders na mga kasabwat ng CPP, NPA, NDF, kagaya nito ni Cristina Conte na lang ang hiya. All over na ang katanyagan niya. Akalain mo tumatanggap ka ng pagkilala sa host, pero si PRD na sa malaking video wall. Kay Marcos ito, no? Good evening ka Eric, silent viewer here. Sabi ni Mike Alayon from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, Mike. Ngayon, puntahan po natin ito, ang iskandalo o ang kahihiyang sitwasyon ni tulisan mo ka ni Conte, sabi ni Gerald Calzado. Naluluha ako. Yeah. Dulce Corazon Alterado, Juji, no? Ganito po, ang ASEAN Summit po or the Association of Southeast Asian Nations Summit, yan po ay ginagawa every 2 years, I think, no? At yan po ay pagtitipon ng mga leaders ng mga bansa mula sa Pilipinas, Vietnam, Brunei, Bangladesh, Myanmar, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand. Yan. Yan po ang mga bansa na kasama po sa ASEAN. Of course, ini-invite din po dyan ang mga karatig bansa na mayroon pong ugnayang bilateral, diplomatiko, at trade and security relations. Kagaya po ng bansang China, ng bansang Amerika, at ng iba pang mga kaibigan na bansa. Okay? Ini-invite din po yan sila minsan na maging guest o maging observers sa mga
pagpupulong hinggil po sa pangregional at interregional na mga ugnayang panlabas o yung tinatawag na geopolitical and foreign relations interaction programs and policies na ginagawa ng mga bansang binanggit ko po sa rehiyon ng Southeast Asia. Okay. Paano po na-isolate si Marcos, no? At paano po na naging katawa-tawa at umani po ng negatibong reaksyon ang kanyang ginawa sa ASEAN Summit. Ganito po ang ginawa ni Marcos, mga kababayan. Ano? Nung panahon po na mag-deliver siya ng speech, kinuha niya na oportunidad o pagkakataon ang kanyang pagdi-deliver ng speech. No? Zheng Li is watching at sila Sherry Pick. Ngayon po, sa kanyang talumpati, binanggit ni Ginoong Marcos na ang Pilipinas daw ay mangunguna sa kampanya upang hikayatin ang mga karatig bansa at iba pang mga bansa sa ilalim ng United Nations upang kundinahin daw ang mga pangbubuli at mga arogante at hindi kanais-nais ayon kay Marcos na mga ginagawa ng bansang China sa usapin po ng South China Sea at West Philippine Sea dispute. No? Mga kababayan, let us very clear about some things here. No? Una, ang kinikilala po na termino at ginagamit ng United Nations ay hindi West Philippine Sea. Tinatawag po yung lugar na sinasabi natin na mayroon tayong maritime dispute ang Pilipinas sa China at iba pang mga karatig bansa. Tinatawag po yung lugar na ito na body of water as South China Sea. Yan po ay nasa world map, yan po ay nasa UN documents, at yan po ang kinikilala ng UNCLOS. There is no such provision in the United Nations Convention on the Law of the Sea na may tinatawag na West Philippine Sea. Mayroon lamang pong kinikilala na South China Sea. Pero it does not belong to China exclusively. Parang pag sinabi mong Indian Ocean, yan po ay isang malawak na karagatan at hindi yan pagmamay-ari ng India. Subalit tinatawag po yan na Indian Ocean. Klaro? Dahil dumadaan po yung mahabang bahagi po ng karagatan na ito sa bansang India. Kaya Indian Ocean. Okay? But the country or the nation of India does not own Indian Ocean. Pag sinabi mo pong Gulf of Mexico, hindi po ibig sabihin pagmamay-ari ng Mexico ang Gulf of Mexico. No, it's not that case. It is only a Mercator projection reference in the map. Okay? So, klaro tayo dyan na ang South China Sea, yan po ang ginagamit na Mercator projection in the map reference, not West Philippine Sea. Ngayon, kiniklaim natin ang West Philippine Sea, not as a territorial claim, but as part of our exclusive economic zone, EEZ. Pag sinabi pong EEZ, ito ay bahagi ng iyong maritime zone mula doon sa territorial waters mo, 12 nautical miles. So kung ano po ang nakatalaga na territorial waters mo under international law or the UNCLOS, yan ay sakop ng iyong tinatawag na exclusive economic zone. At yan po ang pinag-aagawan. Yan po ang hindi pinagkakasunduan. Ngunit itong mga bagay na ito ay pwede po ito idaan sa diplomatiko at dialogo na pamamaraan, nakikipag-usap at hindi po sa tapang-tapangan, digma-digmaan. Kaya po sa speech ni Bongbong Marcos Jr. na parang hinihikayat niya ang mga bansa na nakasapi ng ASEAN na sumama sa crusade ng Pilipinas upang tuligsain ang bansang China sa sinasabi ni Marcos Jr. na ito ay nangbubuli, ito ay nananakop, nangangamkam dyan sa South China Sea. Aba, mga kababayan, Pilipinas lang ka, Eric, ang nagtawag ng WPS. I agree. Wala po yan sa Mercator projection of map o even sa geopolitical reference or even in the terms considered acceptable in the geopolitical definition ng mga teritoryo at mga lugar sa buong mundo.
according to UN, ang lugar na yan ay South China Sea. But it's only a reference for geographical and other maritime reference in the map, not as exclusively owned by China. Malinaw tayo dyan. Sinayang daw ni Bangag ang bansa natin to the level up of our country, tayo pa ang napahiya. Nag-react po ang bansang Malaysia, ang mga leaders ng Malaysia, at even po ang bansang Thailand, no? Mga kababayan, and even Singapore, na sa tingin nila, wala po sa hulog. Baluktot at hindi napapanahon sa okasyon na yon ang paggigiit ni Marcos na ilabi o kanyang ikampanya na tayo daw ay magkakaroon ng mga karatig bansa na magiging kaalyado para tuligsain ang China. Ang sagot ng mga leaders ng mga bansang ito, lalo na ng mga pamunuan ng gobyerno ng Malaysia, pagkatapos po ng 2 araw na yon na lumipas ang talumpati ni Marcos, ito po yung sinabi niya, no? Aisa Sarail, wag niyo na pong pabayaan o pabayaan niyo na po ang mga tawag nito, ang mga trolls, no? Kasi lahat po ng mga political bloggers na critical to the administration of Marcos, pinapasukan ng trolls, no? Binabayaran po ng bilyon-bilyon yan, ginagastusan nila Martin Romualdez at nila Marcos yan. Kaya po yung mga nandito sa mga discussion natin, hindi ko po pwedeng mapigilan yan sapagkat open to public yung forum natin. It's okay. Nandyan naman po mga matitino na mga kababayan natin. Ano pong banggit ng leader ng Malaysia and even ang reaksyon ng Singapore at ng Thailand? Sabi nila, kami ay nakikipagkaibigan sa mga bansa kagaya ng Estados Unidos, mga bansa sa Europa, at nakikipagkaibigan din po kami sa China. Sapagkat neighbor natin ang China. Nakikipagkaibigan sabi nila, nakikipagkaibigan nga kami sa malalayong bansa na mga hindi karatig rehiyon natin sa China pa. At kami ay gusto namin na maayos, matino at masigla ang mga trade, economic, security, investment and tourism industry na mga interaksyon sa pagitan ng mga bansang ito. Halimbawa ng Malaysia, ng Thailand, ng Singapore at ng mga bansa mula sa Amerika, sa iba pang bahagi ng kontinente and even sa mga bansa sa Europa and including sa China. Ngayon sabi ng Malaysian government, kung may problema ang ibang bansa sa China, hindi po nababagay na ito ay bitbitin doon sa isang pagtitipon na ang layunin ay kooperasyon, ang layunin ay dialogo, at ang mga shared and mutually acceptable na mga paninindigan at mga programa na pwedeng pagtulungan at ibahagi sa mga bansa na miyembro ng Southeast Asian region. Hindi para hikayatin ang mga bansa na magkampi-kampihan at labanan ang mga bansang hindi naman namin problema. Yun! Di napahiya doon si Marcos, ano? Ang punto de vista ng pamunuan ng Malaysia is very simple. If you have a problem with other countries like China, for that matter, siyempre, ang tinutumbok niyan ang Pilipinas. Huwag mong idamay ang ibang bansa na may... Thank you, Jason Oliva. Maraming salamat sa panonood. DW Lingayen, no? Sabi niya, all of ASEAN avoids confrontation. I agree. Tayo lang po ang pumasok doon sa tapang-tapangan at digma-digmaan laban sa China, no? Sapagkat itong South China Sea dispute sa maritime zones and exclusive economic zone claims, mayroon po dyan mga overlapping claims ang China at ang Vietnam. Vietnam at China, Vietnam at Pilipinas, China, Pilipinas, pati po ang bansang Malaysia, Indonesia, Brunei. Mayroon pong mga overlapping claims. Ngunit, hindi po nangangahulugan na kailangan nating magtapang-tapangan, magdigma-digmaan. Kaya nga pinupuna ng Singapore, pinupuna ng Malaysia
at ng bansang Thailand itong mga style ni Marcos na para bagang gusto niyang hilain at idamay ang mga karatig bansa sa Southeast Asia na sumama sa kanyang kabaliwan at sa kanyang kalokohan at katarantaduhan sa sobrang pagpapasipsip niya sa Amerika kahit hindi na po tumutugma sa rasyonal at makatarungan na mga patakarang panglabas. Pinipilit pa rin po niya itong kiskisan, gerian, bangga-banggaan, water cannon na hindi naman po yan nangyayari ng madalas o malubha sa panahon ng dating gobyerno ni Pangulong Duterte. Hindi rin po yan nangyayari sa mga gobyerno at bansa ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam at Brunei na mayroong mga overlapping claims dyan po sa South China Sea area na ito. And by the way, ang South China Sea po napakalawak ang lugar na ito. Around 3 million acres, 3 million acres of body of water. Malawak po ito mga kababayan at hindi po ito kayang sakupin ng China. In fact, sa panahon ni Pangulong Duterte, maraming bahagi po ng ating claims sa sinasabi nating West Philippine Sea at overlapping sa South China Sea claims, nag-offer na po ang China noon ng tinatawag na joint venture and joint exploration. Sila po ang magbibigay ng technological and financial support at 60-40 po ang sharing. 60% in favor of the Philippine government, 40% sa China. At yan po ay mayroon na mga panimulang pag-uusap, subalit yan po ay na-shoot down sa Supreme Court dahil dineklara yan na unconstitutional ng Korte Suprema dahil daw yan ay isang sovereignty issue. Subalit malinaw naman po sa konstitusyon at sa mga internasyonal na batas na ang exclusive economic zone is not, and a country cannot exercise sovereign authority, but rather only sovereign right. Ngayon, kung sovereign right lang po yan, hindi siya sakop ng direktang teritoryo. Kaya wala kang isinisukong teritoryo. Klaro tayo dyan mga kababayan. Subalit, dahil po sa masalimuot na legal interpretation ng Korte Suprema, hindi na po iginiit ni Pangulong Duterte yung maayos na pakikipag-ugnayan noon sa China na sila ay tutulong sa Pilipinas para magkaroon po ng joint venture and joint exploration sa South China Sea, lalo na doon sa lugar na kiniklaim natin as part ng tinatawag na West Philippine Sea. Ngayon, pagpasok ni Marcos, ang unang 3 buwan niya, okay pa. Bumisita pa sa China, and then sinabi pa niya sa kanyang pangangampanya, and even after the elections noong 2022, na siya daw ay open to all friends. And hindi siya makikipag-away sa sinuman. At kung pwede ay idadaan sa dialogo, pakikipag-usap, at mabuting mga pakikipag-ugnayan sa diplomatikong pamamaraan ang kanyang magiging patakaran sa lahat ng mga bansa na kanyang kinakausap in behalf of the state authority of the Republic of the Philippines. Subalit, pagkatapos po ng kanyang pagpunta sa Amerika sa panahon ni Joe Biden, ay nangibabaw na ang diskarte ng Amerika na gamitin ang Pilipinas through Marcos bilang proxy sa kanilang pakikipagkiskisan sa China, na ngayon po ay binago ni Donald Trump bigla nang kanya na pong binuksan ang trade and diplomatic interaction ng Amerika sa mas mataas na antas ng pakikipag-ugnayan instead na kiskisan at gerian. Ngayon si Marcos na-trap po dito sa kanyang ambisyon na magiging super puppet siya ng Amerika kung susundin niya ang kanyang ginamit kay Joe Biden administration na tapang-tapangan, digma-digmaan sa China. Ito ngayon ang problema niya. Walang bansa sa ASEAN. Tayo po ay isolated. Ang Malaysia, ang Indonesia, ang Thailand, ang Brunei, ang Singapore, ang Taiwan, and even ang mga karatig bansa sa paligid natin po, ay mayroong mga calculated and templado na mga pakikipag-ariglo sa China in terms of their economic, security, investment, and tourism interest. Samantalang tayo we lost
more than $2 billion of potential income mula sa 2 milyong turistang Chinese na nawala sa atin taon-taon dahil sa kiskis-kiskisan, giri-girian, tapang-tapangan at bulastog na patakaran ni Marcos sa kanyang mga interaksyon sa China. 3 buwan pagkaraan po ng kanyang maayos na pakikipag-ugnayan, pumihit siya sa pro-America and lahat ng mga iuutos sa kanya bilang utusan at alipin ng Amerika laban sa China ay ginagawa niya. Yan po ang naging problema niya ngayon. We are being isolated among our neighboring countries sa ASEAN, kung kaya in the last 2 years, 2024 and 2025, pumasok po ang 37% additional investment of China na punta sa Malaysia, Indonesia, Thailand, and Vietnam. Bagamat sila po ay mayroong mga banggaan, ang mga pagpasok ng capitalization at pakikipagtulungan para maging maayos ang trade and economic investment nila ay napunta po sa mga bansang ito ang karagdagang 37% ng foreign direct investment and capital input share ng China sa Vietnam, Thailand, Malaysia, Vietnam, and Indonesia. Tayo wala, nga, mga kababayan. At baka makalimutan pa ni Marcos, dahil baka hindi siya nag-aaral nito, 122 countries po sa buong mundo ang kanilang major trading partner China, including America. So bakit ka makikipagdigma-digmaan, makipagtapang-tapangan, makipag-water cannon dahil lamang gusto mong i-project ng China bully? Hindi po. Wala sa kasaysayan ng China na mananakop siya. Pero sa kasaysayan ng China, ang pakikipagnegosyo, ang pakikipag-ugnayan. Kung ikukumpara sa pagiging war freak ng Amerika at sa maraming bansa na binomba, sinakop at sinakta ng Amerika ng kanilang gobyerno, ikumpara sa China, mas malala po ang Amerika sa kanyang naging karanasan. Ano ang ginawa niya sa Iraq? Ano ang ginawa niya sa Syria? Ano ang ginawa niya sa Afghanistan? Ano ang ginawa niya sa iba pang mga bansa na kanyang pinakialaman? At siya din po nag-udyok dyan sa digmaan sa Ukraine, na ngayon ay pilit binabawi ni Donald Trump na umatras sila dahil they are bleeding $50 billion to sustain the proxy war against Russia using Ukraine at NATO. Ngayon, yan din po ang problema natin dito kay Marcos. Ang kanyang tapang-tapangan, ang kanyang digma-digmaan, ang kanyang girian at kiskisan laban sa China ay nag-deny sa atin ng 3 bagay. Tourism industry natin bumagsak, mahigit 2 million tourists every year coming from China, naputol na. For the last 3 years, we lost already around $6 billion. Investment-wise, ang share natin na almost $23 billion from China, wala na, naputol ito. In the last 3 years, supposedly, pag-alis ni Pangulong Duterte, there were projects na naka-pipeline, investment and support, na ang total mga $23 billion. Lahat ng ito po kinansila ng China. Malinaw na tayo ang lugi. At ano ang ibinigay ng Amerika sa atin sa pakikipagsipsipa ni Marcos dito sa kanyang pagiging super puppet ng Amerika? Aba, 99% halos ng mga produkto natin ang tinaasan ng taripa ng Amerika. My goodness. Mga kababayan, mantakin mo, hinataw tayo ng tunutudong taripa ng bansang Amerika, samantalang ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga karatig bansa natin ay nagbibigay siya ng zero tariff sa maraming mga produkto ng Cambodia, ng Thailand, and even po ng Laos, o Lao ang pag-pronounce nila. Bakit ang Pilipinas, hinataw po tayo ng halos doble na mga taripa, ang halos 99% ng ating export papuntang Amerika? Yan ba ang kaibigan? My goodness. Kaya nga po, mali talaga ang timing ni Marcos, baluktot, at siya po ay kinantsawan ng mga karatig bansa dahil wala sa hulog, wala sa timing, at bulastog ang kanya mga style. Ang sabi sa kanya ng Malaysia, ang sabi sa kanya ng Singapore, ng Thailand, anong pakialam namin
sa iyong digmaan at tapang-tapangan laban sa China, kami nag-uusap niyan. At mayroon kaming masigla at mabunga at maayos na ugnayang pang-ekonomiya, pang-negosyo, pang-turismo at pang-seguridad. O bakit kami ang pipilitin mong samahan ka sa iyong tapang-tapangan at pakipagkiskisan sa China? Di dalhin mong Amerika kasi yun ang tumutulak sa iyo na gawin mo ang pagpapaka-super puppet. Kaya napahiya po si Marcos, mga kababayan, kahiya-hiya po ang kanyang ginawa dito sa ASEAN Summit na ito. At tama po yung binabanggit kanina ng mga viewers natin na sa buong Asia po, tayo maraming salamat Cruz Maria Solidad na nakahabol sa live from Dagupan, Pangasinan. Tingini, ginagago tayo ni Frederick, stop, tinanggihan daw talaga ni Bangag yung zero tariff na offer ni Trump. Kaya nga, tama, sabi ng mga nanonood sa atin, kung tayo ay kaibigan ng Amerika, hindi nila tayo tratuhin parang alipin. Dapat tinatrato nila tayo bilang kaibigan. At ang kaibigan po, hindi mo yan inuunsi, hindi mo iniistafa, hindi mo hinahasler. Hinahasler tayo ng Amerika eh. Kaya nga itong si Bongbong Marcos na to, wala nang alam sa tinatawag na foreign policy, wala pang alam kung paano mag-obserba, kung timing ba, nasahulog ba, at tumutugma ba sa temperamento at sentimiento ng karatig bansa at mga gobyerno nila ang ating ginagawa. Whether we like it or not, China will always be our neighbor. At whether we like it or not, the tradition, the culture, the historical records of our interaction with China ay mananatili po yan. America is more than 10,000 miles away. Pero nakikipagkaibigan at nagiging super tuta si Marcos ng Amerika. Samantalang ang China nandito lang sa atin. Napakalapit sa atin. At klarong-klaro po, it is undeniable. Tapos na po ang unipolar world na Amerika at ang kanyang imperialistang hegemonia ang nagkokontrol ng buong mundo. China is at par or even bigger in economy than America. And China is the third largest military or even the second largest military in the world. So bakit tayo magtapang-tapangon, magdigma-digmaan? Pwede namang tayong dumaan sa proseso kagaya ng may mga conflicting claims and overlapping claims na mga bansa na binanggit ko na ngayon po ay nakikinabang sila sa benepisyo ng trade, economic, tourism, and security alliances that they are able to put up with China in spite na sila po ay mayroong mga magkatunggali na mga claims dyan po sa napakalawak na body water na more than 3 million acres na tinatawag na South China Sea. Ayan. Maraming bansa ang pinahirapan ng mga kinawawa nila yung ibang mga Muslim countries. Yung Syria talagang winasak nila. Of course, tama po kayo. Michi, Cornelio, pati po ang Iraq. At napatunayan that there was no weapon or there were no weapons of mass destruction. Even in Afghanistan, pinag-aaway-away nila ang mga tribo sa Afghanistan. And after 21 years na sinakop nila ang Afghanistan, lugmok na lugmok ang bansang ito. At sa Vietnam alone, hindi po makakalimutan yan ng mga Vietnamese people kung ano pong ginawa ng Amerika sa kanila. More than 20 times ng buong bomba na ginamit sa buong World War II ang inihulog na bomba sa Vietnam. Ginamitan niya ng chemical warfare ng Amerika. Agent Orange, pinagpapatay nila ang vegetation and forest cover ng Vietnam. Ginamitan ng napalm bomb. And more than 3 million ang mga Vietnamese na mamamayan ang namatay po sa digmaan from 1964 to 1975. Yan po ay hindi makakalimutan na record ng Amerika. Sa Filipino-American War alone, ang American forces na nagsakop sa atin pagkatapos ng digmaan sa Espanyol, sinalo nila tayo at lumaban ang mga Pilipino laban sa kanila. Nagpakita po ng kabangisan ng Amerika at sa isang pagkakataon nga, hindi makalimutan ng taong bayan yan at pinakilala yan ni Pangulong Duterte ang Balangega Bells kung saan minasaker ng Amerika ng kanilang tropa militar ang mahigit 10,000 mamamayan sa Balangiga, Samar during the Filipino-American War in the early 1900s. At dinala nila ang mga bells na ito sa Amerika
at pinabalik ni Pangulong Duterte yan ng panahon niya. Yan po, no? More than 600,000 Filipinos ang namatay at pinatay ng Amerika sa ating bansa during the Filipino-American War. Ituro ni Marcos at ng kanyang mga alipores, sino ang pinapatay ng mga China, ng mga Pilipino na sinakop tayo, binumbahan tayo, at minasaker tayo. Wala. Ang ginawa ng China, pinasok nila ang kanilang lumpia, ang kanilang chapsoy, ang kanilang siumay, at ang kanilang mga siupaw. Yan po ang gusto kong ipakita dito, na mali po itong mga propaganda ng Amerika at ng CIA na para bagang kapag ikaw ay nag-discuss ng ganitong topic, ikaw ay maka-China. Mali. We are pro-Filipino and we want to put into correct perspective and correct analysis ang tamang pakikipagrelasyon at ang tamang ugnayan kung paano tayo makipag-ugnayan sa China, sa Amerika at iba pa mga bansa on the basis of principled diplomacy and on the basis of a correct foreign policy na pinopromote mo ang interes ng Pilipino, hindi bilang tuta ka ng isang bansa kagaya ng ginagawa ni Marcos ngayon sa kanyang pagkaka-super tuta ng Amerika. Mga kababayan, nakakahiya at pinagtawanan si Marcos sa kanyang ginawa sa ASEAN Summit. At booking na booking din po ang kanyang gobyerno ay tagapagsulong ng pangungulimbat, pandurubo, pagnanakaw, pangungurakot at pandarambong sa sariling mamamayan niya. 1 trillion pesos, mga kababayan, ang nawala sa flood control projects, at ang ganitong iskandalo ay hindi pwedeng matatakasan ni Marcos sapagkat ang criminal trails, ang accountability and responsibility ng pagnanakaw at pangungulimbat ay nangyari sa ilalim ng kanyang gobyerno, at ang kanyang pinsan ay involved sa sindikatong ito nung panahon na sila ang namamayagpag para gamitin ang Kongreso at palusutin ang mga pundo at durubuhin ito. All of this ay booking na booking sa taong bayan at booking na booking sa international community, even at the ASEAN region. So wala siyang may pakitang mukha na may integridad at kapanipaniwala at karispe-respeto siya. More of this discussion sa pagbabalik po ni Ka Eric, no, sa ating susunod na balita at talakayang analysis with Ka Eric. I hope I can do it every night live alas 9:15 or alas 9:30 ng gabi sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, Ka Eric, si Trump nakipag-usap sa China, tapos si Marcos makikipag-away, tarantado talaga. I agree. Tarantado talaga. Ang tawag dyan, bulastog. Bulayog na, lastog pa. Maraming salamat.